What's up mga kababayan? Magandang araw po sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas at sa mga kagaya ko po na mga OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Hello po sa inyo at magandang araw po. For today's vlog mga kababayan, magbabaklas ako ngayon ng mga tanim ko dito sa aking munting garden. Ito po mga talong itatanggalin ko na ngayon dahil sa papalitan ko na. Yun po yung nabanggit ko nung nakaraang vlog ko na magpapalit ako ng mga tanim dito. Pero hindi ko pa naasikaso mga kababayan kasi sobrang busy talaga sa trabaho natin dito. Sa pang-araw-araw na trabaho at sa mga gawain dito sa bahay. Kaya hindi natin naasikaso kaagad. Pero ngayon kahit na may pasok pa ako, panggabi ako ngayon mga kababayan, pero may time pa naman. Kaya babaklasin ko na para maumpisahan ko na itong pagtatanim dito ulit sa panibagong tanim dito sa aking munting garden. Okay? Isahan na natin dito sa talong. May mga bunga-bunga pa rin ito mga kababayan, pero maliliit na lang. Kaya kung alin yung bungang makukuha natin, kukunin ko pa rin para may gulay pa rin. May mga bulaklak pa rin siya, oh. Maliliit na bulaklak pero hanggang dyan na lang yan, hindi na lalaki yan kasi mga kababayan, malamig na naman dito sa amin. Sa araw medyo mainit pa, pero pag gabi, sa madaling araw lalo na, napakalamig na naman. Kaya hindi na ubra itong mga ito. May mga, alam niyo mga kababayan, itong aking maliit na garden na to, tuwing magluluto kami ng mga gulay, yung mga balat na kung ano, balat ng kung ano-anong gulay, kagaya ng mga ampalaya, mga sitaw, hinahagis ko dito yung mga balat nyon. Sabi ko para pampataba sa mga tanim. Pero yung mga buto nabubuhay, tumutubo. Kaya nagulat kami, wala naman kaming tinanim na sitaw dito. Nagkaroon ng sitaw, may bunga pa kamo. Ayan, at saka ang palaya. Focus natin para makita nyo. Ito po mga kababayan, no? Wala kaming itinanim na sitaw dito pero may tumubong sitaw at namunga. Tumigas na nga lang, hindi namin nakuha na kaagad kaya tumigas na. Nabulok na yung iba, oh. At saka itong ampalaya. Wala kaming tinatanim na ampalaya dito pero nagkaroon. Tumubo siyang kusa kasi yung mga buto nga, hinahagis ko kasi dito Okay. Tuloy natin ang pagbubunot nitong mga talong. Itong ampalaya, bunutin na to. Ay.
May mga maliliit pa oh. Habang nagbubunot na tayo nitong mga tanim ko dito mga kababayan, gusto kong i-shoutout yung mga kaibigan natin na sumusuporta dito sa aking munting channel. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan, at maraming salamat po talaga sa inyong suporta dito sa aking maliit na channel. Hindi ko na po may isa-isa kung sino yung mga yon, at alam nyo na po yung kung sino kayo. At yung mga napadaan lamang po or hindi nila nakakakilala sa akin dahil ngayon lang napadaan dito sa aking munting channel, ako nga po pala si Kuya Boy or si Boy Neds TV, isang OFW po na naninirahan dito sa bansang Japan kasama ang aking pamilya. Sana next time magawa ko ng vlog naman kung bakit ako nandito sa Japan or paano ako napunta dito, para kahit paano may share ko naman sa inyo or may idea naman kayo kung paano, bakit ako nakapunta ng Japan. Kasi sa tinagal-tagal ko dito sa Japan mga kababayan, nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan na Pilipino na napunta rin dito ng Japan, at may mga kanya-kanyang reason or dahilan kung bakit sila napunta dito, bakit dito nagtatrabaho. Kaya yun, siguro next time iba-vlog ko naman yun. Yan. Oh, may bunga pa. Ay, nilaglag yung isa. Bulok na pala. Ito mga kababayan, kamuting kahoy. Isang puno. Nabili ko to sa sa isang Brazilian na nagtitinda ng mga gulay din. Nung pauwi ako sa trabaho, nadaanan ko may mga tinda siyang kamuting kahoy. Bumili ako isa. Tapos pinutol-putol ko. Ala ko mabubuhay. Ang nabuhay, isang lang, yung may mga ugat lang. Yung mga pinagputulan, hindi nabuhay. Ito po ay puno ng kamatis. 3 puno ng kamatis.
Ito yung unang-unang ano eh. Unang-unang nabulok. Nawala ng bunga. Pero yung sili mga kababayan, napakaraming bunga hanggang ngayon, no? Namumula sa bunga. Oh, taba ng lupa ay may mga bulate. Focus natin para makita nyo mga kabayan. Yan oh. Ay, hindi makita. Madilim. Ito. May mga ano eh. May mga bulate, ibig sabihin mataba ang lupa. Mataba to mga kabayan kasi inano ko to eh. Bago ko tinaniman eh, nilagyan ko ng mga pampataba ng lupa. Makadami pong bunga ng sili mga kabayan. Ayan oh. Ito medyo okay pa ito sa lamig eh. Hindi siya agad-agad namamatay. Ayan, namumula oh. At saka ito oh. Ayan. Yung isa naman mga kababayan, ano ito? Siling pangsigang. Marami pa ring bunga. Kaya dyan lang muna siya, hindi ko muna papatayin. Hayaan ko lang muna dyan mga yan. Yung mga talong lang, bubunutin ko para maibalik ko sa dati yung lupa. Yun. Kung dito lang maganda ang panahon mga kababayan, kung tuloy-tuloy lang ang mainit kumbaga, edi hindi ko titigilan itong talong na to, itutuloy-tuloy ko to. Kaya lang pagka lumabig mga kababayan, wala na, hindi na talaga umubra. Hindi na namumunga. Nga pala mga kababayan, si ano, itong isang kaibigan natin, si Sir Jim, nagtatanong siya, sabi niya, kabayan, ilang square meter ba yung
lawak ng taniman mo dyan. Sir GM, maliit lang po ito. Maliit na space lang po itong aking pinagtataniman dito. Siguro, dipahin ko na lang, kabayang GM. Umpisa dito, no, dipahin ko. Isa, dalawa kalahati lang kasi dito, ano na to ito na yung gilid ng bahay namin. So, sa ganon, 2 kalahati. Ngayon, yung pahaba naman, dipahin ko kung ilang dipa. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 7 dipa yung pahaba. So yun, kababayang GDM 7 dipa yung pahaba mula doon hanggang doon sa dulo. Ingay na aeroplano ingay So yun, kabayang GDM 7 dipa mula dun sa dulo hanggang dito sa dulo na ito, 7 dipa. Tapos yung paganyan naman 2 kalahating dipa. Ayan, sa 2 kalahati. Maliit lang. Yun nga, sobrang ano lang ito, sobrang space lang ito dito sa bahay namin, kababayan. Nung actually yung taniman ko na ito, hindi talaga to taniman. Graba ito. Mga maliliit na bato ito. Parang ano lang nila, yung parang space lang, yung pinagbabarbecue mga ganyan. Pero hindi talaga to taniman. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga bato para mataniman ko. Binuhusan ko ng lupa. Bumili ako ng lupa. Saka binuhos ko dito para tumaba ang lupa. Kaya naging taniman na. So yun, kababayang GDM. Yun po. Yun lang po ang sukat ng aking munting garden dito. Ay. Tapos ito nung paglipat namin dito, puro ito, puro bato, maliliit na bato. Wala talagang mabubuhay na tanim dito. Kahit mga damo hindi mabubuhay. Kabatuhan talaga ito. Ang ginawa ko yun nga, nung naisip ko, ang pangit naman nung kabatuhan, kaya nung una ginawa ko, tinaniman ko ng Bermuda grass. Kumapal ito mga kababayan. Kung mapanood nyo lang sana yung mga unang-una ko pang vlog dito, may kubo pa ako dito. Ito puro Bermuda ito. Kulay green ito hanggang doon. Ngayon,
nagbago na naman ang isip. Ang ginawa ko na naman, tinanggal ko na naman yung bermuda, binaklas ko ganyan, ginawa kong ganito na, taniman na. Kung ano-ano na lang naiisip. Eh, gusto ko talaga yung ganito, yung nagtatanim-tanim. Yung bang pag-uwi ng ano, galing sa pagtatrabaho, eh, diretso na dito, magdidilig-dilig. Tapos pagka walang pasok, eh, pag walang ulam, eh, kahit pa paano may mga bunga na yung mga tanim, eh, di pwede nang makapagluto ng sariwang gulay, sariling tanim. Yeah. Kaya ito, yung mga bermudang kinabit ko dito, nilagay ko dito, may mga natitira pa eh. May mga nabuhay pa. Ito kamuting kahoy, mga buwan ng November, sa ako lang bubunutin yan. Kakalaman din yan. At saka yung mga mania namin doon, no? Sabay ko na yan, November, mani, kamuting kahoy, at saka itong kamuti, sweet potato, bubunutin na namin sabay-sabayan. Ito pansamantala, ito lang muna. Taniman natin ng broccoli, pechay, at saka itong labanos. Labanos, nabubuhay ang labanos sa lamig eh. So, mga kababayan, pansamantala hanggang dyan lang po muna, at ako po'y magpapahinga muna dahil may pasok pa mamaya. So maraming salamat po muli sa suportan nyo dito sa aking maliit lamang na channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ingat po palagi mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.